Napakapangit na ibon pero 14 placer na 940 km na race dito sa Auckland, New Zealand. Yan. So maraming hindi nakapagpaklak at ang daming hindi nakauwing ibon. Pero napakaswerte natin at meron pa tayo napauwi. So doon sa mga hindi nakakapagpaklak dyan mga lodi, sa mga sumasali sa race na di man lang nakakapagpaklak ng ibon, nawawalan agad ng ibon, huwag kayong susuko. Yan. Kasi pag sumuko kayo, talo agad tayo. Diba? Breed lang na breed. Yan, first time kong maglipad ng 940 km. Yan. Yan, mga kalapatids, ayan, nagparonda tayo. Pati yung clocker natin ng 940 km. Yan, 937 pala, sorry. Yan, kasi depende sa saan bibitawan kasi isang releasing point. But anyway, ayan. Ayan sila oh. Kasama dyan yung clocker natin ng 940 km. Grabe, walang kapagod-pagod. Lipad agad, wala nang pahinga. Ayan oh. Pababayin natin mga lodi, pahawa ko sa inyo. 14 placer tayo. Mantakin mo yung first time natin maglipad ng 940 km. Napang 14 place pa. Swerte tayo, may napaklak tayo, yung iba wala. Yan, masakit lang talaga. Hindi na nagsiuwi yung mga pambato natin. Talagang nadisgrasya na. Alright. Ayan, papasukin natin sila mga lodi. Asa na yung 14 placer ng 940 km? Ayan oh. Ayan yan, dark checker white flight na yan. Yan, nagkakamot na dark checker. Yang may sibat sa mata. Hindi ang nasa harapan ha. Yan, pagbaba mga lodi, napakapangit na ibon pero naglock ng 940 km. Ayan oh. Pakita ko sa inyo pagbaba. Ayan oh. Come on. Ayan siya. Yun, nauna pa oh. Come on. Pasok. Makukulit tong young bird natin eh. Ayaw magsipasok yo. Ayan mga kalapatids, napakapangit na ibon pero 14 placer na 940 km na race dito sa Auckland, New Zealand. Yan. So maraming hindi nakapagpaklak at ang daming hindi nakauwing ibon. Pero napakaswerte natin at meron pa tayo napauwi. Ang masakit pa, yung hindi natin inaasahan na ibon mga lodi. Kung mapapansin nyo, 6 ang kinarga ko, 4 lang talaga doon yung inaasahan ko. Yung Ladyboy, si Darling, si Batang Quiapo, at saka sino pa yung isa? Junior Stubborn. Yan. Di nakauwi mga lodi. Mahirap yung race. Nadali sila ng headwind dun sa tawid dagat. Tapos pinush sila dun sa coastal na o sa gilid ng New Zealand sa dagat. So hirap na hirap talaga yung ibon. At yan, napakapangit na ibon pero ang lakas. Etong ibon na to mga lodi, walang ginawang magandang race result. Lagi lang siya, umuwi lang siya mga lodi. Pero sa long distance makunat pala talaga siya. Ayan oh. Ayan. 14 placer mga lodi ng Auckland Federation. First time. Ayan, first time kong maglipad ng 940 km. Yan mga lodi. Napang 14 placer tayo at swerte tayo, may paklak pa tayo. Yung ibon na ni-race doon is nasa 100 plus na ibon mga lodi. And 14 lang ang nag-clock. Tapos siya pa yung kahuli-hulihang nag-clock, 14 placer. Ayan mga lodi. Yan, siguro yung mga ibon natin na nawala, magagaling yun mga lodi. Ang problema lang siguro may mga binago kasi ako nitong mga nakaraan. May mga sistema akong ginawa na tinry namin. And yun, siguro kulang din ako sa toss kasi hindi na rin ako nag-toss nitong huling kasi ang toss talaga mga lodi is importante yun. And yan, talagang wala ganun talaga ang buhay, ganun ang pagkakalapati. So doon sa mga hindi nakakapagpaklak dyan mga lodi, sa mga sumasali sa race na
di man lang nakakapagpaklak ng ibon, nawawalan agad ng ibon, huwag kayong susuko. Yan, kasi pag sumuko kayo, talo agad tayo. Diba? Breed lang na breed. Yan, ito. Diba, napakapangit oh. As in talaga, wala talaga akong ano dito sa ibon na to. Kung mapapansin nyo, lahat ng ibon ko nilalagyan ko ng pangalan. But bali, isa to sa pinadala sa atin ni Kuya Marvin. And kaya ko lang siya nililipad dahil hen siya. Gusto ko kasi talaga ilipad hen mga lodi, kasi pagka masyadong matrabaho at masyadong matitigas ang ulo. Yan. Etong hen, basta condition uuwi. Katulad nito, tingnan mo. Ang pangit niya pero condition na condition siya. Hindi ko siya pinapansin mga lodi, basta nire-race ko lang siya. At ang kagandahan pa dito sa ibon na to, hindi ko siya na-race ng 700 km, jump to 940 km siya mga lodi. Yan. Ang lakas na ibon pala. Yan lang, napakabagal niya talagang ibon mga lodi. Sobrang bagal niya. Wala siyang ginawang magandang race result talaga as in. So sa simula young bird hanggang old bird, ang wala kang aasahan sa kanya. But ayan, umuwi siya mga lodi. So hindi na tayo magkakarga ng 1,200 mga lodi. Pahinga na tayo kasi magpo-focus na tayo sa young bird. At buti na lang hindi ko na ni-race si Lot-Lot. Ginawa ko ng breeder pati si Stubborn. Kasi kung ni-race ko si Stubborn at na-disgrasya din, wala na tayong magiging breeder na magaganda. But thank you rin sa mga nag-comment. Yan, mga nag-congrats sa atin mga lodi. Maraming salamat sa mga nag-congrats. And yung mga nag-PPN na nagko-congrats sa akin. At saka sa mga nag-PM sa akin or mga nag-comment nung nakaraan na wag nang erase si Stubborn yan. Maraming salamat. Sinunod ko ang payo nyo. Kundi lagas tayo mga lodi. So yan, as of now meron na tayong mga mahigit 10 young bird. So ang bala ko sana mga 20 na young bird mga lodi, kasi may mga mawawala pa dyan sa training. But anyway, yan. Yan, salamat sa iyo, mumunting kaibigan. Di ba? Wala siyang pangalan mga lodi. Kaya ang papangalan natin sa kanya, Lady Pangit. Ang pangit, di ba? Pero ang galing, tingnan mo, ang ganda ng result. 900, dun pala siya magpapakitang gila sa long distance. Yan. Alright? Pero yung darling na, kasi pinadalan tayo ni Kuya Marvin ng 4 na ibon nun, pinalipad niya sa atin. 4 doon, yung isa hindi ko na ni-race. So honestly, 4 na pinadala niya, walang nawala doon. Kaya lang talaga hindi ko na ni-race yung 2 kak kasi nagbawas nga ako ng ibon. Ayaw ko kasi talaga ng kak, magulo sa loop ko mga lodi. And tinira ko lang tong 2 hen. Pero yung isang hen na nag-daybird nating 700 km hindi nakauwi, pero ang galing din nun. Ayun talagang inaasahan ko sana, consistent yung darling mga lodi. Sabi ko sana kung makauwi pa ng 900 yun, ibibreed ko sana. Gagawin ko ng breeder, kaso wala na talaga, hindi na nakauwi. So ganun talaga ang race, wala tayong magagawa. Hindi na natin hawak yung ibon. Mahalaga marami tayong natutunan. Marami ako natutunan ngayong season. Hindi lang naman tayo na zero basta. Nag-club champion tayo kay Lot-Lot. Yung mga si Junior Stubborn natin na pang 2nd place tayo sa club. So maganda yung season natin, marami akong natutunan. Yun, i-share ko next time yung mga natutunan ko. Hindi porke naubos yung ibon natin, mahihina yung ibon natin. Talagang minsan may mga pagkakamali tayong nagagawa. Yan, so share ko yun next time. Lalo sa mga feeding, napaka-importante ng feeding, training. Saka yung focus ka talaga sa ibon, kailangan bibigyan mo talaga ng time. So mga nakaraang mga nakaraang lap nababantayan ko yung ibon dahil wala akong trabaho. But dito tong mga long distance na nagkaroon na tayo ng trabaho rin, nakabalik na tayo sa trabaho dahil nabalian nga ako ng ribs. But yun, medyo nawala na tayo ng time sa ibon at hindi ko na naoobserbahan. But anyway, ganun talaga ang buhay. Wala na tayong masyadong reklamo o palusot. Pag gulong-gulong, congrats na lang sa mga nanalo. And sa mga nakapagpaklak, congrats din. Yan. And sa mga hindi nakapagpaklak, bawi tayo next season. Yan. Alright? So dito ko na rin yung vlog natin. See you next vlog. Bye.